Okay mga kapuso, ito talakay po tayo at kaugnay pa rin po naging pagharap ni Janet Lim Napoles sa Senado. Live sa ating studio si Atty. Tony Lavinia, Dean ng Ateneo School of Government. Dean, good morning. Ayan. Okay, pag-usapan natin yung hearing hapon. Okay, anong una mong impression doon? Mayroon ba tayong mapapakinabangan na pala o magandang magagamit sa korte, sa labas? Kasi in aid of legislation, Senate din eh. Maraming, actually sa tingin ko maganda yung para sa prosecution at maganda para sa Senado yung nangyari kahapon. Maaaring disappointed tayo lahat kasi siguro maasa pa rin tayo na magsabi siya ng lahat ng katotohanan at buong katotohanan, pero talaga namang hindi natin dapat ini-expect yun. Okay. In fact, akala ko sasabihin ni Mrs. Napoles na sa lahat ng tanong, I invoke the right against self-incrimination. Huli na lang. Pero sa huli na niya ginawa yun pagkatapos siya pinaalala ni Senator Miriam na iba yung hindi ko alam. Hindi totoo yan sa I invoke my right against self-incrimination. So yung lahat ng mga sinagot niya na sa tingin ko nagsinungaling siya o mapapatunayan natin nagsinungaling siya, perjury yun. So dagdag na kaso na dagdag na kaso. So sa tingin ko, dinagdagan niya yung kanyang mga legal problems kahapon. No? So isa yun. Pangalawa, nakita natin na na-confront siya sa lahat ng mga sinasabi laban sa kanya at dahil doon may chance siya to clear her name. Okay. Hindi niya ginawa yon. Nung hindi niya ginawa ngayon, pwede na mag-conclude yung Senado. They can actually stop the investigation now if they want to and actually make conclusions. So maaaring may mga loose ends pa. I mean, na maaari kailangan nilang tawagin yung ibang witnesses pa. Okay. Depende sa tingin nila. Pero ibang documents pa. Pero pwede na i-conclude. Kasi essentially, si Mrs. Napoles was given a chance to clear her name. She did not do that. Okay, Hindi niya ginawa yun. Yung paggamit niya ng against self-incrimination, yung right niya na yun, marami hubang din na instances din na sinabi niya yun, pero hindi naman self-incrimination sa right niya yung tanong. Marami ba? Actually, karamihan ng mga beses na sinabi niya right against self-incrimination, tama yon. Okay. Halimbawa, pag sinabi may kaso sa BIR, talaga naman may kaso sa BIR. Yung kung tungkol sa detention ni Ben-Hur, yung illegal detention, may kaso yan. Kung tungkol sa plunder, sa PDAF, may kaso yan eh. Okay. Diba? Pero may ilan, lalo na sa mga tanong maalala ko sa mga tanong ni Senator Cayetano at Senator Escudero, na dapat sinagot niya yung mga tanong na yun. Kasi halimbawa, mga tungkol sa nakaraan yun eh. Wala namang kaso doon. Saka batay sa mga interview na rin niya. Mga interview niya rin yun. So, wala namang incriminatory doon. Pero konti lang yun eh. Sa tingin ko, kaya hindi ganun kahalaga. So, tama lang yung karapatan niya na yun? Tama lang yun. I mean, sa tingin ko nga, kung ako yung abogado niya, siguro mas hindi siya, o maaaring hindi siya nakinig, no? Kasi magaling yung bow talaga ako sa mga PAW lawyers. Okay. They were very good. Yes, okay. Yung karakter ni Janet, nakita mo ba na siya ay natakot, isang takot na babaeng humarap sa public hearing o isang matapang na babaeng humarap doon sa public hearing? Malinaw na matapang, defiant, smug, depende yan, maraming adjectives, no? Okay. Pero neutrally sabihin lang natin na malinaw na smart yung babaeng ito, na matalino, street smart yung babaeng ito. Alam niya sinasabi niya. Alam sinasabi niya, may plano siya, no? Kaya hindi ito dapat i-underestimate. Wow. Okay, yung pagtatanong ng mga senador, okay naman? Gusto ko, lahat sila, no? Iba-iba syempre kasi depende sa personalidad, di ba? Si Senator Gingona, sa tingin ko, napakagaling, napaka-stable, napaka-fair. Okay. Very important, hindi siya bully, no? Napaka-respectful niya sa rights. Binigyan niya ng oras si Napoles at yung lawyers mag-confirm. Binakain niya. Although si Senator, Cayetano yun. Cayetano. Sige nun din, lahat ng mga senador. Senator Miriam. Si Senator Miriam, expected naman yun. Brilliant. Sa tingin ko, dramatic, of course, di ba? Sa tingin ko, effective din siya sa sabi kay Napoles kung ano yung choices ni Mrs. Napoles. So, ibig sabihin din, after kahapon, pwede lang hindi magpatawag ng hearing? Kung gusto ng Senado, hindi na kailangan. Okay na yun. May conclusion. They can now make conclusions. By the way, pwede kong idagdag dun sa value ng hearing kahapon. Nakita natin yung credibility ng whistleblowers. At na magaling. Lahat sila, no? Oo. Kita mo na consistent, nagko-corroborate sila.
makita mo na makaka-withstand sila ng cross-examination. Yun. Okay, maraming salamat din, Tony Lavinia, ng Ateneo School of Government. Yan po ating naging talakayan. Magbabalik po tayo sa unang hirit.